Napakadali lang pala gawin ang tempura, guys. Ayan na siya, oh. Nakagawa na ako agad ng prawn tempura. Madali lang pala siya gawin. Nagkataon naman na may dumaan na mura ngayon na yung hipon. Ayan, napabili ako dahil mura lang. 1.5 kilo yung bilhin ko, guys. Yan. So, may mabibili pala niyan sa sa mall. Naka-ready na siya, nakatimpura na siya talaga. Ready to cook na siya. Kaya lang, mas maganda ikaw yung gagawa para mas maganda yung Kasi merong hindi pantay-pantay ang laki ng ganyan. Ito. Maganda yung tamang laki lang ang gagawin tong tempura. Yan, nilinisan ko paano gawin yan. Tinanggalan ko ng ulo, tapos yung tatanggalan ng dumi dyan. Yan, ginupitan ko yan. So, kabilaan pala yan siya, guys. Meron minsan sa tiyan niya. Sa tiyan niya, merong dumi na rin nagatulad nito. Yan, yung ginugupitan ko na yan. O yan. Sa tiyan niya, meron din palang ganyan. Minsan, ang iba, wala. Minsan, meron yan. Kaya kailangan tingnan mo pa rin kung may dumi. Yan, tinanggalan ko na ng balat. Yan. Yan. Ayan, sa tiyan niya. Yan, pinapakita ko lang dito kung paano linisan siya bago gawing tempura. Mabilis lang pala gumawa ng tempura. So, kung naka-ready na siya, mabilis na lang kasi piprituhin mo. Gagawa ka na lang ng butter and then sauce niya. Ayan guys, tatapusin natin yan na linisin yung hipon. Ayan, papantayin natin yan. Patutunugin natin yung buto niya para magpantay siya. Kaya, di ba nakabaluktot siya? Yan, pipisilin natin yung niya, yung bawat gilid niya. Para yung bone niya, tumutunog siya at matutuwid siya. Yung niya, haba niya, tuloy-tuloy yung haba niya. Tutuwid siya. Ayan, pag napisil na siya, ayun. Ganyan na siya style. Hanggang matapos yan, guys, yun. Pinakita ko lang. Ayan, kung paano gawin. Yan, pag naka-ready na po siya, na tuwid na yan, natanggalan na ng mga dumi, hugasan na, yan, pwede ka na magpainit ng kawali, ng mantika, na may mantika. Yung pag mainit na yung, ayan, ganyan pala, nililinisan pati yung buntot. Yan, nililinisan yan. Kasi madumi minsan din yan. Madumi talaga yan eh. May nagawa na ako dyan, mga 6 pieces. Yan, pinakita ko lang kung paano ituwid yan at paano linisan. Tapos, mag-ready na tayo ng, ayan, butter niya. 1 cup ng cake flour at saka 1 cup na all-purpose flour. Paghaluin natin yung dalawa. Tapos, hahaluan natin yan ng 1 egg. Tapos, meron na wet na ganyan. Tapos, lalagyan pa ng 1 cup na water. So, meron na tayong wet ingredients. After ng wet ingredients, mag-ready naman tayo ng 1 cup of dry ingredients. 1 cup of dry all-purpose flour. Ayan, lalagyan natin sa separate na lagayan ng dry ingredients.
Yan. Hinaluan natin ng 1 cup of water. Ang iba niya, nilalagay na water yung may yellow siya. Malamig. Kasi para daw yung flour, lalo pa siyang, hindi ko ma-explain eh. Basta yung ganun yung flour. Yung iba, talaga malamig. May yellow. Tapos naglagay din ako dyan ng sugar. 1 tablespoon of sugar. Ang iba white ang nilalagay. So, ang choice ko, yan, brown na sugar. Pwede naman. Nasa sayo yan eh. Kasi ikaw naman yung kakain. Ikaw yung kakain ng lulutuin mo. Ayan, kailangan natin ng whisk. Ayan. Ayan, gagamitan natin siya ng whisk para maghalo-halo yung ingredients. Haluin natin ang haluin. So, kukunin lang natin yung consistency ng butter ko. Pag okay na yung butter, nahalo na ng husto, pati yung egg, yan. Pwede na tayong magpainit ng mantika sa kawali. Meron pang nalaglag na konting balat ng itlog. Tinanggal muna natin. Yan, halu-haluin natin guys. Mekos-mekos muna natin. Kapag okay na po yung butter, pwede na tayong magpainit ng kawali na may mantika. So, naka-ready na rin yung dry ingredients na all-purpose flour. So, yan yung tinatapos natin yung wet ingredients. Yan, nakuha na rin yung consistency ng butter. Dry ingredients. Yan, ready na natin. Unahin muna natin, lagyan muna ng dry ingredients bago yung wet. Bago isaw-saw sa wet. Yan. So, meron na tayo dyan mainit na mantika. So, salang na natin. Ayan yung mainit na yung kawali na may mantika. So, nag-testing na dyan ako ng isang piraso. Kaya may itim na siya ng konti yung nasunog na butter. Ayan, dry ingredients muna bago wet. Ganun siya. Yan na. Mainit na siya. Wala akong pangsala yung maliit eh. Dapat sinasala yung butter ng mga lumilitaw-litaw eh. Sasalain yan eh. Hindi pa ako nakabili ng maliit na pangsala. Ayan. Ayan na siya guys. Luto na. Medyo nakapalan yung butter. Pangit pala sa pag makapal ang butter. Dapat tama lang siya. Kasi pag ang tendency na makapal yung butter, yun, maghihiwalay kasi siya.
Ayan, gagawa na tayo ng sauce. So, nag-ready lang ako ng 1 cup of soy sauce, saka 1 tablespoon of sugar. So, wala po tayong mirin na sauce. Maganda kung meron eh. So, wala pa akong nakubiling mirin. Yun. Yan na muna pansamantala. So, ako naman, gusto ko lang naman manamis-namis na sauce. Ayan. So, may radish pa yan dapat at saka ginger. Ayan. So, pag kumulo na yan, yan na yung sausawan. Yan, naglagay pa tayo ng kunting tubig doon sa soy sauce. Tapos, halo-haluin lang siya, guys. And then, pag kumulo na yan, may sausawan na po tayong nagawa. So, mas maganda kompletong ingredients. Ayan na siya, guys. Ang dali lang pala gawin ng tempura. Makakagawa ka na agad ng tempura. Ayan. So, yung baling na luto ko dyan lahat. Mga half kilo siguro dyan. Ayan. So, ang lasa niya, guys, manamis-namis siya. Yung butter niya, pinaghalong cake flour at saka all-purpose flour. Manamis-namis siya. So, manamis-namis naman talaga yung hipon, di ba? Yun, sarap niya. So, pag ganyan pala yung yung lulutuin mong ulam, hindi ka makakakain ng kanin. Parang yan na, ubusin mo na. Parang ayaw mo nang kumain ng kanin eh. Kasi makikrave ka ng kainin mo lahat yun. Niluto mo eh. Ayan siya, guys. Sarap niya, manamis-namis. Subukan nyo lang po rin, guys, na maggawa niya. Kasi mura pa ngayon yung kapag meron kayong nabiling mura na hipon. So, yung bili ko na 1.5 kilo, umabot lang siya na 550. Usually kasi 550 ang kilo niyan. So, yung 1.5 kilo na siya. Marami na siyang nabili ko. Ayan. Ang sarap niya, guys. O, bakit hindi nyo na po subukan? Kung meron kayong nakitang murang hipon, nagkataong may dumaan, yun. At maganda yung hipon niya. Ang sarap niya, guys. Try nyo. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye. Don't forget to subscribe.